So, dalawang bagay na dapat natin mapagtagumpayan bago tayo maging successful. Okay? Positively Gilibers, this is Dr. Gigi Disunga from Mike and James Project. Magandang gabi sa lahat ng mga Gilibers natin. And sa first time po tayo mapanood sa YouTube channel, thank you very much. Please subscribe, click mo na po yan, Doc Gigi Disunga. Alright, so, dalawang bagay na dapat mo munang mapagtagumpayan bago ka maging successful. Like po sinasabi sa lahat ng mga nagpapakood sa akin, sa lahat ng mga seminars, ang success po ay hindi siya madali. Lahat ng mga nakikita nating successful sa paligid natin, kamag-anak natin, kaibigan natin, kapitbahay natin, mga boss natin, napakadami nilang hirap na pinagdaanan. At meron silang dalawang bagay na napagtagumpayan. So, ito rin yung dapat natin mapagtagumpayan. Dalawang bagay na dapat natin mapagtagumpayan. Okay? So, ano po yung mga yan? So, pero bago yan, sa Sabado, nasa Manila tayo, Santa Ana and SM North. So, sa lahat ng mga gusto magpa-vlogs or magpa-coach yan, samantalin nyo yung pagkakataon, magkita-kita tayo dyan. Message mo lang ako, 0939-5254-311. And sa every Wednesday, Saturday, and Sunday, basta wala tayong vlog outside, nasa SM Robinsons tayo. Yan ang ating official place para sa lahat ng mga gusto magpa-coach. Alright? May clinic na tayo dyan sa Robinsons, Pampanga. Okay. Robinsons, Pampanga po hindi SM Robinsons, Pampanga. So, dalawang bagay na dapat natin mapagtagumpayan bago tayo maging successful. Okay? So, una, kailangan mapagtagumpayan mo ang iyong sarili. Naalala ko when I was attending ng worship service, I attended service long time ago, parang college pa ata ako Sabi ng isang pastor, kung kilala natin si Napoleon Bonaparte, okay? So, the greatest conqueror, di ba? Tinanong daw siya, sabi sa kanya, Sir, sino po ba yung pinakamahirap nyong na-conquer? O yung enemy na pinakamahirap nyong nakalaban? Alam mo, sabi daw ni, I don't know, Alexander or Napoleon, sa tagal na. Sabi niya daw po, your greatest enemy is yourself. Alright? Your greatest enemy is yourself. And that's true. That's true. Sabi niya, hindi yung mga malalakas na bansa, hindi yung mga mararami. Ang enemy ko, my greatest enemy is myself. At totoo po yun. Napaka-laki ng kalaban natin, ang sarili mismo natin. You have to win over yourself. Kailangan mapagtagumpayan natin sarili natin mula sa ating mga weaknesses. Yung isang dami nating weaknesses, masyado tayong maramdamin. Di ba? Marami madali tayong ma-fall. Doon sa lagi mga na-in-love, yung konting natingnan lang, na-fall na agad, di ba? So, nakasabay lang mag-lance, na-fall na agad. Di ba? So, ang dami nating weaknesses. Ano pa po? Katamaran is also an enemy. Di ba? Sa na rin natin yan? Yan din yung isa sa dapat mapagtagumpayan natin sa sarili natin. Okay? Ano pa po? Mga kasalanan, di ba? Yan yung mga nakatat sa sarili natin. Kailangan mapagtagumpayan din natin ang mga kasalanan na nandyan nakakabit sa sarili natin o na lagi tayong napufall, di ba? Madali ma-fall, no? So, mga negative thoughts sa sarili natin. Negative thoughts. Yung mga paradigm na we think hindi natin kayang gawin yung mga yan, hindi natin kayang hindi natin kayang magkaroon ng negosyo, hindi natin kayang magkaroon ng investment, hindi na tayo unlad. All these are negative thoughts. Lahat na yan nagko-contribute sa negative thoughts natin. Kaya hindi natin makonquer sarili natin Hindi natin makonquer. Sa isip pa lang, hindi na natin makonquer We cannot control our mind. You have to control your mind. If you're going to review my previous vlogs, ang sabi ko po doon, you start controlling your mind. Start controlling your mind. Yung isipan mo kasi, diyan nagsisimula lahat ng mga bagay, ng mga negative thinking. So, when you control your mind, nakokontrol mo yung sarili mo. And also, control mo yung, kung ano yung pinupuntahan ng puso natin, di ba? Yung minamahal ng puso natin. Baka yung minamahal ng puso natin, mga hindi nakalugod-lugod sa Diyos, di ba? Or nakakadlang sa success natin. Ang minamahal na pala natin, mga bisyo na. Di ba? Mga minamahal na pala natin, mga hindi nakarapat-dapat, di ba? And take note,
to conquer yourself, okay, dapat makonquer din natin yung mga emotions natin. Like loneliness, di ba? Huwag tayo masyado malungkotin, di ba? So, Dok G, ang dami kong problema, paano hindi ako malulungkot? Alam niyo po, ang happiness kasi at ang loneliness, decision yan. Yung mga taong kakilala mo na malungkot, kaya sila malungkot, they decided to be lonely. Yung mga kakilala naman natin na masaya, kaya sila masaya, they decided to be happy. Okay? So, loneliness, let us conquer that. Loneliness na nakapaloob yung puso natin na ginagawang malungkot, di ba? Sabi nga, ba't ka ba malungkot, di ba? Sa Psalms, di ba? Kaya tayo malungkot, minsan may mga kasalanan tayong ginagawa. So, kaya ang kasalanan talaga, dapat napagtatagumpayan, maliit o malaking kasalanan. Di ba? Minsan kahit sabihin natin, Dok G, maliit ang kasalanan, diyan nga nagsisimula, di ba? Di ba yung mga malalaking kasalanan, mga nagkasala, naging gangster, naging addict, di ba? Saan ba nagsimula yan? Di ba sa isang yosi lang? Sa isang yaya lang na kaibigan na hindi napagtagumpayan? Sa isang shot lang? Di ba? So, diyan nagsisimula yan, okay? Depression. Kasama din yan sa dapat natin makonquer. Hindi tayo dapat nadi-depress. Though depression is real. Depression is it's a reality. Nag-seminar po about depression. Nag-research ako. And I believe merong mga, parang base, if I recall it right, 20 million Filipinos ang nadi-depress. Okay? Imagine 20 million. Ilan lang tayo sa daang make it 100 million, 20 million pa yung na-depress. Diba? Okay? So, yan yung dapat natin, una-una dapat natin mapagtagumpayan sarili natin. Ang tanong ko, napagtatagumpayan ba yung sarili mo? Napagtatagumpayan mo ba yung weaknesses? Katamaran, diba? Kasalanan, negative thoughts, loneliness, depression, ilan lang yan sa mga dapat natin mapagtagumpayan. Kung kasalukuyang kang nagagapi ng weaknesses mo, you pray. Kung kasalukuyang nagagapi ka ng laziness, baguhin mo. Just work, work, and work. Sa bahay, sa trabaho, just work. Diba? Hanggang sa maging habit mo. Diba? So, negative thoughts, palitan mo lang ng positive. Mag-shift ka agad. Pag nakita mo, negative. Nakita mo agad yung problema. Mag-shift ka agad sa positive. Sabi nga ni Jack Ma, lahat ng problema sa paligid natin, these are all opportunity. Kaya hindi dapat negative ang tingin mo dyan. Pag no problema yung kapitbahay mo, kaibigan mo, that's an opportunity for you. It's an opportunity to offer business. It's an opportunity to help them. Diba? Okay. Second bagay na dapat nating, hindi bagay, iba't ibang klase na to, nakapaloob na dito. Second na dapat natin mapagtagumpayan, bukod sa sarili natin. We have to overcome our enemies. Ang dami nating kalaban sa buong mundo. Di ba? Bukod sa sarili natin, ang dami pa nating kalaban. If you have business, may mga enemy tayo, nagagalit sa'yo, competitors mo, galit sila sa'yo, dapat mapagtagumpayan mo yan. Di ba? Competition, kailangan magtagumpay ka sa competition. Competition on how to serve well, on the physical aspect, kung saan mang competition, dapat magtagumpay ka dyan. Di ba? Literal na enemy, ang dami rin, di ba? Sa akin nga, hindi ko malaman, ba't nagagalit sila sa akin I don't know. Sabi ko nga, nagkukwento kami na kaibigan ko, sabi niya, may bashers ka rin pala. Ang dami nga sabi ko, hindi ko naman malaman kung kadahilanan, may mga bashers pa tayo, may mga haters pa tayo. Nagagalit sila sa advertisement, kailangan kong mag-ads kasi nagbablog ako ng business, di ba? So, sinasagot ko naman yung mga tanong nila when they ask me, messenger, FB page, FB account, so sinasagot ko naman. Pati nga tawag, pag emergency, So, I don't know anymore. Di ba? So, mga literal nating enemy, kailangan na pagtatagumpayan natin yan. Huwag kang magpa-apekto dyan. Hindi po ako nagpapa-apekto sa apekto. I don't want to be affected by bashers and haters. No. So, tinutuloy-tuloy lang natin gagawin natin. Di ba? So, yung mga friends mo, mga temptations, and everything sa paligid mo, these are your enemies. Di ba? Mga enemies natin yan. Marami tayong enemies. Yung sarili natin, pangalawa, yung mga tao, literal na enemies natin. Di ba? Dapat mapagtagumpayan natin yan. Hindi tayo dapat lumalaban ng masama. Di ba? Hindi tayo dapat lumalaban ng paghimagsik. Pinagalitan ako, Dok, minura ako Minura ka, mamurahin mo rin, what will happen? Di ba? Doon sa mga may kaaway, kagalit, Dok, ano ba yung dapat gawin? Kausapin mo. Kung office mate mo yan, maghanap ka ng boss sa HR, magharap kayo para masettle. Sa bahay naman, sabihin mo sa parents mo, o kaya sa nakatatandang kapatid, mag-usap.
Sa FB, may nagpaparinig sa iyo, i-confirm mo muna. Baka hindi naman ikaw yan eh. Di ba? Pag sinabi lang, madapa na lahat sana ng kulot. Eh, porke kulot ka, ikaw na ba yun? Di ba? So, we have to overcome our enemies. Kasi ang enemy, hinahadlagan niya yung pagiging successful natin. Pag nagpatalo tayo, pag bumigay tayo, nawawala na yung success. Ayan na sana eh. Di ba? Sometimes, we're almost there eh. 2 steps away, nandiyan na sana tayo. Di ba? Pero nasaan? Wala. Wala na naman, di ba? Hindi na naman natin napagtagumpayan. Di ba? So, Believers, bago tayo maging successful, may 2 bagay tayong dapat mapagtagumpayan. Sarili natin. Sarili natin. So, i-reflect, tinan mo ngayon, kung ito yung weakness na nagpapabagsak sa'yo, gumawa ka ng paraan. Diba? Kung bisyo yan, alak yan, tanggalin mo na. Kung babae yan, lalaki yan, o mga masasamang kaibigan, o anuman, stop it. Okay? So, alam mo naman eh, diba? Pag umatake naman ang loneliness, mag-pray ka. Diba? Pag umatake na may mga depression, mag-pray ka, you seek help. Diba? And your enemies, yung mga nasa paligid natin. Competition, everything. Diba? Yung mga nagagalit sa atin, minsan hindi natin alam. Ba't biglang nagagalit, pag-pray na lang natin. Okay? And pag sinabi mo ngayong gabi sa akin, o ngayong umaga, kung anong oras mo ako pinapanood, Doc G, hindi ko alam paano magsimula. I can't overcome myself, I can't overcome my enemies, but I want to be successful. I can help you. I will be your coach, alright? I will be your coach. May program tayo ngayon, hindi na lang tayo one-time coaching. So, pwedeng for a year, pwede niyo po ako maging coach. So, meron tayong nilo-launch na program ngayon. You can have me as your coach. So, pag-usap lang po kayo, tumawag lang po kayo sa akin. Okay? And ulitin natin, lahat ng mga gustong magpa-vlog, magpa-advertise ng business nila, so pwede niyo po akong kontakin sa aking number. Okay? Message mo lang ako sa aking FB page or FB account. Okay? So, please share this video sa lahat ng mga kaibigan natin, OFW, kahit dito sa Pilipinas, para sama-sama tayo, mabago at umulad ng ating buhay. Alright, so, yan, meron tayong coaching ngayon. That's it. Nagmamadali tayo. Thank you very much, Believers. Enjoy the rest of the day. Yan. Let's go, let's go.